Sa pagpalang umaga po mga kapatid, muli andito naman po tayo sa ating morning devotion. So pinagmamagatan po natin siya this morning na looking through Jesus' eyes. At ang ating verse po ay mula po sa Matthew 9:36. Ang sabi po doon, Jesus was moved with compassion for them because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Sabi po ng author dito sa ating Our Daily Bread, sa ating morning devotion, we were in line at the ice cream store when I noticed him. His face bore the marks of too many fights, a crooked nose and some scars. His clothes were rumpled, though clean. I stepped between him and my children, using my back to erect a wall. The first time he spoke, I didn't hear him clearly, so just nodded to acknowledge him. I scarcely made contact with him. So, nakita po natin dito yung author, bibili sila ng ice cream, tapos may nakita sila na lalaki na parang parang nahipagbugbugan, yung may fracture ang ilong, may mga scar, at gusot-gusot daw yung damit kahit na malinis naman yung damit, So, automatic nasa protective mode siya, So, humarang siya, nasa unahan yung mga anak niya, tinalikuran niya yung lalaki, at tumango lang siya nung nagtama ang mata nila, pero hindi siya masyadong nakipag-eye contact, Tapos, sabi po dito, because my wife wasn't with me, he thought I was a single parent and gently said, "It's hard raising them alone, isn't it?" Something in his tone made me turn to look at him. Only then did I notice his children, and I listened to him tell me how long his wife had been gone. His soft words contrasted with his hard exterior. So, dahil hindi niya kasama yung asawa niya, naisip siguro ng lalaki na yon, baka single parent din siya. So, kinausap siya na mahirap magpalaki mag-isa ng mga anak, So, napalingon siya doon sa lalaki. Doon niya nakita, may kasama palang mga anak. Tapos nagkwento na sa kanya na matagal na namatay yung asawa niya, mag-isa niyang pinapalaki yung mga anak niya. At yun, sabi nga dito, his soft words contrasted with his hard exterior. So parang tigasin yung panlabas niya kaanyuan, pero the way siya magsalita is parang very soft-spoken yung lalaki. At sabi nung author, I was duly chastened once again. I had failed to see beyond outward appearances. Jesus encountered people whose outward appearance could have turned him away, including the demon-possessed man in Mark chapter 5 verses 1 to 20. Yet he saw the heart needs and meet them. So, yun parang na-rebuke yung author dito. Hindi niya nakita yung panloob ba nung tao. Ang pinagbasehan niya kaagad ng panghuhusga niya ay yung panlabas na kaanyuan. So basahin po natin dito sa Mark chapter 5 verses 1 to 20, yung tungkol nun sa demon-possessed man na nakilala ng Panginoong Jesus or nasalubong ng ating Panginoong Jesus. Sabi po dito sa Mark chapter 5 verses 1 to 20, they went across the lake to the region of the Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day among the tombs and in the hills he would cry out and cut himself with stones. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted on the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God's name, don't torture me." For Jesus had said to him, "Come out of this man, you impure spirit." So makita po natin dito na nung dumaong sila ang ating Panginoong Hesukristo doon sa region na yon, Gerasenes, meron pong sumalubong sa kanila. Alam ko nakita niyo to sa mga pelikula yung mga pelikula patungkol sa kay Jesus Christ, diba? Yung may sumalubong sa kanila na lalaki na galing siya sa mga kuweba, hubot-hubad siya, tapos may dala siyang bato kasi pinangsusugat niya sa kanyang sarili. So sobrang lakas niya, walang sa kanya, walang makapigil sa kanya. Kahit na tinatalian siya kinakadinahan siya ng bakal, napuputol niya, ganun karami kasi ganun siya kalakas kasi marami yung impure spirit na sumasanib sa kanya. So tayo, imagine kung ganun yung sasalubong sa atin. Baka tatakbo ako pabalik sa bangka, Meron sasalubong sa'yo na lalaking nakahubad, sugat-sugat yung katawan. Tapos may dala pang bato, tapos sumisigaw pa.
Kahit siguro lalaki ka, babalik ka dun sa bangka, o baka tatakbo kang palayo kung saan, ano po. Pero ang Panginoong Jesus, andun yung compassion niya, ano po, at pinalaya niya yung lalaki na yun sa mga impure spirit na sumasapi sa kanya, ano po. Sabi nga po dun sa, mag-shortcut tayo dito sa, sa verses 18 to 20. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Jesus did not let him, but said, "Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you, and how he has had mercy on you." So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. So nakita po natin doon na po pinalayas na yung at gumaling yung lalaki na yun, at nag-testify pa siya patungkol sa mga ginawa ng Panginoong Jesus sa kanya, ano po. So ganun tayo kadalasan sa ating buhay. Pag pinakikita tayo na kakaiba yung itsura, minsan yung mga may tato, hinuhusgahan agad natin na parang adik-adik. Hindi naman natin alam kung anong nasa puso niya. Maaaring mas malinis pa ang puso niya kaysa sa'yo. Minsan pag may makita tayo na madungis, tingin agad natin taong grasa or homeless. Hindi naman natin alam ang nature ng kanyang trabaho. Baka maaaring sa construction siya nagtatrabaho. Kaya ganun, kadungis yung itsura niya. Ano po? Maraming mga pagkakataon na pagka yun nga yung mga biro-biroan sa social media na pagka pangit ang tumabi sa'yo sa isang babae, parang manyak agad yung tingin, pero pag gwapo, kinikilig, di ba? Ganun po yung nature ng tao, ano po. Pero tayo, bilang mga Kristiyano, we should look at them through Jesus' eyes. So, when we look at them through Jesus' eyes, anong makikita natin? Katulad po dun sa Matthew 9:36, ang makikita natin, they are like sheep having no shepherd. So, makikita natin yung pangangailangan nila. Makikita natin na maaaring kailangan nila ng financial na tulong. Kailangan nila ng Panginoon. Kailangan nila ng kaligtasan. Ano po? Hindi rin po kasi natin masasabi na, ay, hindi pa to ligtas dahil lang sa kanyang itsura. Hindi po natin alam ang kanyang puso. Ano po? So, let us look at them through Jesus' eyes. Magkaroon po tayo ng compassion sa mga taong nakikita natin or nakakasalubong natin. Be not quick to judge. Sa mga public transportation, pag may tumabi sa atin, minsan takot na takot ka agad tayo at baka hold upin ako nito or something ganyan. So ang po, lalo pag hindi gaano malinis ang itsura or hindi gwapo or maganda in the world's standard, andun yung fear natin na baka hold upin tayo or kung anong gawin sa atin, ano po. At pagka naman maganda or gwapo in the world's standard, parang pakiramdam natin mabuting tao ka agad, ano po. So, magkaroon po tayo ng compassion sa bawat isa. Maayos man ang itsura or hindi, malinis man or hindi, gwapo man, maganda or hindi. Tignan natin sila sa paningin ng ating Panginoong Hesukristo. They could be someone who is in need of help. It could be financial, prayer, or advice. Or they could be someone who needs salvation, who needs our Lord Jesus Christ in their lives. So, nawa ay pagka tumitingin tayo sa ating kapwa, ganun po ang ating makita. Ano po, hindi po yung prejudice, meron na kaagad tayong judgment sa ating isip na hindi maganda pag nakakakita tayo ng mga lalo yung unusual or hindi natin kaparehas ng physical appearance, ano po. So, we should be like Jesus. Ang sabi nga po dito sa Matthew 9:36, He was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. So, let us have compassion sa kapwa natin and share what we can share. First and foremost, i-share natin ang ating Panginoong Hesukristo. And if we could share their burden, yung kanilang needs financially or emotionally, physically, kung ano yung pangangailangan nila. Let's say, kailangan pala nila ng assistance, PWD. Yung mga ganun po ba. So, always be willing to share, always be willing to help, and always have compassion. So, amen po. Let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for your words. Nawa, Panginoon, linisin niyo po ang aming mga pag-iisip, ang aming mga mata, Panginoon. Help us to look at other people through your eyes, O Lord, that we may have compassion, Panginoon, katulad po ninyo, Panginoon. Help us to love our neighbor, Panginoon, kung paano din po kami ay minahal ninyo, Panginoon, kung paano po hindi nyo tinignan yung aming mga kasalanan, Panginoon. Hindi nyo tinignan yung aming karumihan, Panginoon.
at tinanggap niyo po kami ng buong buo, Panginoon. So, ganun din, Panginoon. Help us to give other people chance, Panginoon, na makilala namin sila, marinig namin ang kanilang kwento, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na maibahagi ka, ma-share ka sa mga tao na na-encounter namin na wala pang tamang pagkakilala sa inyo, Panginoon. Baguhin niyo po nawa ang aming point of view, Panginoon. At mula, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na wag manghusga kaagad sa aming kapwa, Panginoon. At laging try our best, Panginoon, to get to know people, Panginoon, at mailapit sila sa inyo, Panginoon. At makita namin, Panginoon, if they are like sheep without a shepherd, Panginoon, upang ma-guide po namin sila, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa napakagandang paalala, Panginoon. May you bless this day, O Lord. May you bless this ministry. May you bless each and every one of us, Panginoon, sa lahat po na nakikinig o nanonood, Panginoon. Pagpalain niyo po ang araw namin, Panginoon, saan man kami naroon. At pakaingatan niyo po kami sa buong maghapon. Patuloy niyo din pong padaluyan ang inyong favor, Panginoon, mula sa aming mga employers, sa aming mga teachers, mentors, ng mga superiors, Panginoon, patungo sa amin, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, muli. Patuloy ka namin sinasamba, dinadakila, at pinasasalamatan in Jesus' name. Amen. Yun. Amen. Salamat po, mga kapatid. Mag-ingat po tayo sa maghapon. Huwag po kakalimutan manalangin. At kung meron po tayong masalubong na hindi po natin kaparehas ang physical appearance, don't be quick to judge. At i-assess po natin kung ano po yung pangangailangan nila. And let us see kung ano po yung may extend natin na tulong, So, have compassion and love for our neighbors, Maraming salamat po, and God bless you all.